Hindi pala lahat ng pananatili ay katumbas ng pagmamahal. Minsan, yun na ang pinakaunang pagkakanulu mo sa sarili mo. Dear Diary, hindi ko na maalala kung kailan ako nagsimulang manahimik. Kung kailan naging okay lang sa akin ng konti. Konting oras, konting atensyon, konting pagmamahal. Dati, buo ako. May mga pangarap, may lakas ng loob, may sarili akong mundo. Pero unti-unti, parang naging bisita na lang ako sa sarili kong buhay. Nandun pa rin ako, sa relasyon, sa sitwasyon, sa taong hindi na sigurado sa akin. Alam kong may mali. Ramdam ko gabi-gabi. Pero pinili kong manatili. Kahit alam kong ako na lang ang lumalaban. Diary, alam mo kung bakit ako nagstay? Kasi umasa ako. Umabot ako sa punto na kahit sa maliit na pagbabago, kahit isang sweet na message, kahit isang miss kita, sapat na para paniwalaan kong babalik pa tayo. Pinanghawakan ko ang mga alaala, yung dati mong pagtingin sa akin, yung mga panahong ako ang mundo mo. Gusto ko lang naman maramdaman ulit na mahalaga ako, na ako pa rin ang pipiliin mo. Kaya kahit masakit na, pinilit kong maghintay. Dahil sa isip ko, ang pag-alis ay katumbas ng pagsuko. At ayokong sumuko, lalo na sa taong mahal ko. Umalis. Dear Diary, ngayon, dahan-dahan ko nang pinipili ang sarili ko. Hindi madali. May mga araw na gusto kong bumalik, gusto kong mag-message, gusto kong balikan lahat. Pero pinipili kong huminga, pinipili kong maalala na hindi ko kasalanan kung nagmahal ako. Pero responsibilidad ko na hindi ko na ulitin ang pananakit sa sarili ko. Unti-unti, pinapatawad ko ang sarili ko. Sa pagstay ng matagal, sa paghingi ng konti, sa paglimot kung sino ako dati. At sa unang pagkakataon, hindi na ako galit sa sarili ko. Mas naunawaan ko na siya. Sa ngayon, hindi pa ako buo ulit, pero hindi na ako nawawala. Natuto na akong ang pagmamahal ay hindi dapat pinipilit. Na ang tamang tao, hindi ka pahihintayin hanggang maubos ka. At higit sa lahat, natutunan kong ang pag-alis ay hindi pagsuko, kundi pagligtas. Diary, kung may natutunan man ako, ito yun. Ang pinakamahirap patawarin ay hindi yung taong nanakit, kundi ang sarili mong hinayaang masaktan. Pero ngayon, pinapatawad ko na siya. At doon nagsisimula ang tunay kong paghilom. Sa susunod, hindi na ako mananatili kung saan hindi ako pinipili.